Mga kapuso, sa nalalapit na buwan ng pag-ibig, mas dumarami raw ang mga nabibiktima ng love scam. Kaya paalala ng mga otoridad maging alerto sa red flag para hindi maunsyami ang true love. Nakatutok si Oscar Oida. Gwapo, matangkad, matipuno at higit sa lahat, napaka-sweet. Ilan lamang daw yan sa mga katangian kung bakit mabilis umanong na-fall ang dating OFW na si Juliet, di niya tunay na pangalan, sa kanyang naging Romeo online na nagpakilalang isang Norwegian serviceman sa isang dating app. Maputi po siya, sir. Maputi, medyo blonde po yung buhok niya. Maganda yung mata niya, parang blow-blow. Nakakakilig po. Siyempre, tatawagin kang baby. Hindi ko naman po naranasan yun eh. Pero sa paglipas ng panahon, napansin daw ni Juliet na nagiging masyado na munong mausisa ang kanyang online Romeo. Hihiningi niya yung full name ko, magkano ang sahod ko sa isang buwan. Tila allergic din umano sa tawag o video call. Sabi ko, pwede mag-video kahit mga 5 minutes lang, ganyan. Gusto ko lang makita yung mukha mo. Ayaw po talaga niya, ginagawa niya, nagsisend lang siya ng mga picture. Lalo na raw siyang nagduda nang dumating sa punto na nanghihingi na ito ng pera at nang sabihin niyang wala siyang perang maibibigay. Sinabihan pa niya ako, mangutang ka sa amo mo, sabihin mo emergency. Sa puntong ito, napagtanto raw ni Juliet, hindi ito true love, kundi love scam. Kaya akala ko totoo po siya, yun pala scammer. Di baling pangit na siguro, totoo yun. Pag sobrang pogi, mahirap. Mapagmahal at masipag, ang mga katangian daw nating mga Pinoy na madalas ay sinasamantala ng mga nasa likod ng mga tinatawag na love scam o yung modus na pakikipagkilala online, paiibigin ka hanggang sa kalaunay, huhututan ka na ng pera. Sa lahat talaga very emotional tayo palagi. And because of this attitude, pwede ka na i-program sa AI. Paano ko gagadyoin ng Pilipino? Naka-profile na tayo. And they know highly vulnerable tayo. And they know ang Pilipino masipag magtrabaho kaya maraming ipon. Kaya tinatarget tayo. Sa datos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, tuwing Pebrero tumataas ng hanggang 15 na Pinoy kada araw ang nabibiktima ng love scam. Kaya importante raw na maaga pa lang madetect na ang mga red flag o mga sinyalis na baka love scammer na ang kausap nyo. Red flag number 1, ang litrato. Too perfect to be true. Yung tipong yung profile pic niya, sobrang aesthetic. Tapos wala pang tagged photos o friends na totoong tao. Red flag din kung tila allergic siya sa video call. Ayaw makipag-usap sa telepono at laging may dahilan para di makipagtagpo. At ang pinaka-red flag sa lahat, pag humihingi na raw ito ng pera. Kesyo may emergency o di kaya nag-aayang mag-invest. Kaya po yung mga profiles natin, napaka-importante po niyan. Ito po para may spot. Kasi ang problem, karamihan ng love scam, LDR, foreigners. So there's no chance to meet. Kaya guys, tandaan, ang love totoo, but so are the scammers. Kaya extra ingat, protektahan di lang ang inyong mga puso, kundi pati na rin ang inyong mga bulsa. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.